Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card po ninyo, Hidden Depths. You only see the surface and look beyond. Diba? um, Hindi kailangan na dapat nakatingin lang tayo lagi sa kung ano ang nasa pang-ibabaw. Katulad ng tao, 'di ba? Huwag tayo agad-agad huwag agad tayong magtitiwala no sa mga tao, lalo-lalo na sa mga bagong kilala natin. Kasi hindi lahat ng nakikita natin sa kanya on the outside is that's all about him or her, 'di ba? Hindi lahat no makikita sa panglabas na kaanyuan. Kailangan na mas kilalanin pa yung tao, mas kailangan na um, kausapin pa, yung gano'n, ano. Kasi hindi lahat ng makikita mo sa kanyang panlabas na kaanyuan that will tell you about that person, no, entirely. Kaya gano'n din so, sa ibang bagay. Huwag tayong maniniwala agad-agad. At saka, katulad ng kung nakikita natin, kunyari, 'di ba, isang bagay na makinang, glittery. Hindi naman lahat ng bagay na makinang totoong mahalaga, 'di ba? Totoong precious, totoong gold, hindi, 'di ba? Mas kailangan na dapat eksaminin pang mabuti kasi pupuwedeng gold 'yan sa panlabas pero ang loob niyan pupuwedeng tanso, 'di ba? Yung gano'n kaya 'wag na 'wag magtitiwala 'no, agad-agad 100% 'no, sa lahat ng bagay, sa mga tao, sa kung ano yung bagay na nakikita mo, kasi that's not all about that thing or person, kung ano ang nasa kanyang panlabas. So, we have bloom and attract more than butterflies. Ayan. So, parang ano ngayon, it's time for you to grow, to thrive, 'di ba? Maaaring panahon ito ngayon ng pag-asenso, ng pag-prosper ninyo, kaya there could be opportunities, various opportunities that might come your way or will knock on your door dito para na makatulong sa'yo na umasenso. So we have strength. Don't let weeds and thistles cultivate in your garden. Okay? Kailangan mo ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, at huwag mong hayaan, 'di ba, na merong mga negative energies, no, na nandiyan na makapaligid sa iyo. Okay? So, kailangan mo na maging matatag ka, maging matibay ka para tanggalin, no? Kung ano man yung hindi mo deserve, huwag mong kunin, tanggalin mo yan sa buhay mo. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat! So, tingnan natin kung ano pa ang mga ganap for you. We have the devil energy. So, maaari na ang iba sa inyo dito is dealing with a Capricorn person since the devil is a Capricorn energy. So, maaring may mga dealings kayo, may mga pakikipag-usap kayo or could be merong mga tao na makakausap kayo sa ngayon that are Capricorn people or pupuwede rin na baka meron kayong Capricorn placements, no, sa iyong chart. So, we have the Emperor. Ayan. So, this is good, no? Si Emperor kasi, this is about stability. This is about organization. Parang babalik ka ngayon sa trono mo, na makakabalik ka na sa trono mo kasi maaayos mo na yung mga bagay-bagay. Maaari kasi na may mga bagay kang inasikaso muna, 'di ba? Maybe you've been uh, fixing things around you, po pwedeng gano'n. Kaya
Sa ngayon, baka maayos mo ng mga 'yan or naayos mo ng mga 'yan kaya naman eto, 'di ba, babalik ka na sa trono mo, babalik ka na sa dati mong puwesto kumbaga, 'no? At saka Cancer ano ito, um, father archetype din ito, 'no? Kaya maaari na you are going to be dealing with, your tatay or you're dealing with someone 'no na, ah maaaring head of the family or meron din ako napi-pick up dito na baka ikaw ang tumatayong tatay 'no, sa pamilya. Um, or pupuwedeng single parent ka, 'di ba? You are ano, assuming the role of being a tatay and being nanay 'no, sa inyong pamilya. Pupuwedeng gano'n din ang ganap dito for some of you. And I can also sense dito 'no, in terms of money naman, I can sense na parang siguro established na kayo 'no, pagdating sa kapirahang aspeto. Maaaring meron na talaga kayong ipon, meron na kayong yung financial future ninyo parang konkreto na, na-establish niyo na, yung gano'n. Marami na siguro kayong investments then, sigurado na kayo 'no, na by the time na kakailanganin ninyo ng pera, meron kayong mahuhugot, meron kayong mapagkukuhanan 'no. So, yun ang napi-pick up ko diyan for some of you. So what else? We have the Eight of Cups, Cancer. This is departure energy. There could be travel, no, na involved dito. Parang meron kayong tatalikuran na sitwasyon dito na parang tatalikuran mo na to because you're not happy or you're not comfortable anymore sa bagay na ito. You know? Pero dati naman, naging ano ka naman, naging okey ka naman sa sitwasyon na 'to. Ah, naging beneficial naman ito sa'yo kaya somehow naging naging contented ka din. Nakatulong din itong sitwasyon na 'to sa buhay mo in the past and natulungan mo din ito, natulungan ka din nito. Pero talagang nagbabago ang lahat, 'di ba? Everything evolves, everything changes kaya maaaring nagbago ngayon yung direksyon ng iniisip mo kaya maaring ito yung mangyayari sa ngayon na baka tatalikuran mo na or iiwanan mo na yung situation na 'to because you're no longer happy dito. Hindi ka na komportable, hindi ka na masaya, hindi ka na contented, yung gano'n. Maaaring naghahanap ka na ngayon ng ibang bagay or ibang sitwasyon na mas makakapagpasaya sa'yo, 'no? Or baka naghahanap ka ng bagay 'no, na magagawa na doon ka mas magiging feeling fulfilled, kumbaga, 'no? So, good luck. So, we have judgment and that is an important decision that you're going to make, you know? Kasi baka ayun, iniisip mo din, maaaring iniisip mo din na naging okay ka naman diyan dati, 'di ba? So, sigurado na nga ba ako na iiwanan ko 'to or magtitiyaga pa ako or I will stay here, yung gano'n. So, baka nando'n kayo sa puntong you're still weighing things out, you know? At, that's an important decision that you're going to make. Maaaring kailangan mo dito na pagnilay-nilayan muna ang sitwasyon na 'to before you make a decision, okay? Kasi yung decision na 'to alam mo 'yun, kung ano yung maging desisyon mo sa ngayon mahirap ng bawiin 'yan or pupuwedeng hindi na nga talaga mababawi. Hindi niyo na 'yan, mababawi at all, 'di ba? Kaya kailangan na, before you make a decision, before you, say the final, verdict sa inyong sitwasyon, kailangan pag-isipan mo munang mabuti. Kasi it's going to have a long-term impact 'no, sa buhay mo, okay? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.